Nagpaliwanag ang pamunuan ng SSS o ng Social Security System kung bakit hindi raw kakayanin ng ahensya ang panukalang dagdag na 2,000 piso sa buwan ng pensyon ng mga miyembro nito. Noong nakaraang linggo, vinito ng Pangulo ang panukala. Pwede pa sana itong matuloy kung boboto pabor sa panukala ang 2/3 ng Kongreso. Pero tila malabo raw itong mangyari ayon sa mga lider ng Senado at mababang kapulungan. May report si Mariz Umali. Marami ang nadismaya nang ibito ni Pangulong Noynoy Aquino ang panukalang 2,000 pisong dagdagsan ng pensyon sa mga retiree ng SSS. Maaari pa rin sana itong matuloy kung i-override ito ng Kongreso sa boto ng 2/3 ng mga miyembro nito. Pero mukhang hindi ito mangyayari. No, firstly, let the House act on it. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr., sa halip na override, mas mainam daw isabatas ang panukala magbibigay ng kapangyarihan sa SSS na itaas ang pensyon kahit daw 1,000 piso. Naipasa raw ng Kamara ang bersyon nito ng panukala. Kailangan na lang daw na magpasa rin ang Senado ng counterpart bill. And I have mentioned this to Senate President Drilon. Pasahan niyo yung second bill, ako. At huwag 500 yung bigyan natin, 1,000 at least. Pero ayon sa pamunuan ng SSS, di pa rin kakayanin kahit ang 1,000 peso pension increase. Sabi ho namin 56 billion pesos ang 2,000. Sabihin na lang natin 1,000. So anong gusto sabihin nun? 28 billion pesos pa rin ang kailangan ng sistema. Ang gusto sabihin ho, imbis na 13 years or 15 years ang kakainin ng 2,000, half of that, mga 7 years. So hihiksi ang buhay pa rin ng SSS. Ang pangambang mabangkarote ang SSS sa taong 2027 kung ipatutupad ang 2,000 pisong dagdag pensyon ang dahilan kung bakit hindi pinayagan ni Pinoy ito. Aminado ang SSS na mababa nga raw ang pensyong ibinibigay nila. Pero ito raw ay dahil napakababa rin naman daw ng kontribusyong hinihingi nila. Kung tutuusin, hindi na raw lugi ang mga miyembro ng SSS. For every 1 peso contributed by the minimum contributor, they receive 15 pesos. That is a 9.5% annual return for 30 straight years. Kahit pa nasa may 33 million ang lahat ng miyembro ng SSS, nasa 12 million lang sa mga ito ang actively paying members sa ngayon. 75% pa ng lahat ng mga miyembro nasa informal sector daw na hindi naman kaya makapagbayad ng kontribusyon kada buwan. Iisang buwan lamang nagbayad ka ng SSS, membro ka na. Ang tinatanong lagi sa amin, improve collection efficiency. Sinong kokolektahan ko? Ang mga taong walang kakayahang magbayad? Hindi ba anti-poor yun? Pinag-aaralan naman daw ng SSS ang pagbibigay pa rin ng mas magandang benepisyo sa lahat. Pero sa ngayon, kung gagawin yon ay may kapalit na dagdag kontribusyon o di kaya'y palalawigin ang retirement age, magbabawas ng ibang benepisyo ang miyembro o di kaya'y mas malaking subsidiyang kailangan mula sa gobyerno. Ang hindi pag-aproba sa dagdag pensyon sa SSS, umani ng iba't ibang opinyon mula sa mga kandidato sa pagkapangulo. Ang Liberal Party standard bearer na si Mar Rojas, suportado ang pagvito ng kapartidong si Pangulong Aquino. Hindi bahagi ng daang matuwid na para sa political points dahil may halalan ay wawasakin natin ang kinabukasan ng 31 milyong mga nagko-contribute sa SSS. Naghahanap naman si Senador Grace Poe ng alternatibong hakbang kung hindi sasapat ang pondo ng SSS para sa 2,000 pisong dagdag pensyon. Ang hamon ko ay sa SSS mismo. Kung hindi ninyo kaya tugunan ang 2,000 kasi sa 2,000 increase, magkano ang kaya ninyo? Binatikos naman ni Party List Representative Roy Señeres ang hakbang ng Pangulo. Marami raw kumpanyang hindi nagre-remit ng SSS contribution. Si Davao City Mayor Rodrigo Duterte kontra rin sa desisyon ng Pangulo. They should have allowed maghanap ka ng resources, something like increase the contributions. Naniniwala naman si Vice President Jejo Marbinay na habang tumatagal, lumiliit ang halaga ng pera. Kaya anuman ang halaga ng pera noon ay tiyak na mas kaunti na ang nabibili ngayon. Pagka mataas ang benepisyo, maraming magagastos. Mukhang ang umiral doon pag tinaasan ng benepisyo, dagdag gastos. Ilang inflation na yung pinagdaanan natin, yun at yun pa rin. Kinukunan pa namin ng pahayag ukol dito sa Senador Miriam Defensor Santiago. Mariz Umali, GMA News.